Yan, good morning, idol. Good morning. Medyo maganda ang araw natin ngayon Maliwanag at saka medyo hindi ata makulimlim. Di tulad kahapon. Kaya medyo maganda ang kwentuhan natin ngayon. Alam niyo ba mga idol, nung nakaraang Christmas, dito sa lugar namin, nagkaroon ng palaro dito yung aming ex-kagawad. Hindi ko na babanggitin ng kanyang pangalan, pero nagpalaro siya para sa mga kabataan, yan din sa mga katandaan. Tapos nagparapol, medyo masaya. Kaya nga, yung Paskong nagdaan, marami siguro sa ating mga idol ang nakaranas ng magandang Christmas. Although may mga tao na hindi nakaramdam ng magandang Pasko. Lalo na yung mga homeless people o yung mga walang matirahan na pag-alagala lang sa kalye at nangihingi ng konting tulong. Yun ang mga, kung tawagin natin tila kapuspalad na hindi nakadama ng Pasko. Pagamat dumaan ang Pasko sa kanila, medyo malungkot. Di tulad ng iba nating mga idol dyan, talagang ang Christmas nila, merry. Di ba? Merry ang Christmas. Kaya, masasabi natin, pagamat nabanggit ko na noong mga nakaraang video natin, na itong Paskong ito hindi talaga tunay na Pasko, kundi ito ay piyestang pagano na dinadaos taon-taon. Pero sa isang banda, medyo maganda ang nagiging resulta sa mga tao. Lalo doon sa mga taong mararangi ang buhay at maganda ang pamumuhay. Pero sa mga kapuspalad na ating mga idol na nasa lansangan lang, medyo hindi maganda ang kanilang Pasko. Bagamat pinagdiriwang nila to, hindi kagaya ng mga idol natin na medyo marangya ang buhay. Pero ganun pa man, mga idol, bagamat ito'y hindi talaga masasabi nating kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo, at ito'y inimbento lang, nilikha lang ng mga pagano, maganda ang nagiging resulta sa ating mga idol. Di ba? Tama? Pero nabanggit ko na rin sa mga nakaraang video natin na dapat natin mas paghandaan itong nalalapit na bagong taon. Dahil ito talagang dapat na maging manigon ang ating bagong taon at maging sagana. Hilingin natin sa ating Panginoon na itong papasok na taon maging maganda. Bagamat may mga hula-hula na sa 2026 di umano, hindi maganda ang magiging pasok ng taon. Pero yon, likha lang yan ng mga bulaang propeta. At kung sakaling mangyari yan, nagkataon lang yan. Hindi yan talaga ang layunin ng ating Panginoong Diyos. Kundi, yan nagkataon lang na nangyari o mangyayari. Pero mas maganda niyan, bago maghiwalay ang taon, manalangin tayo na sana itong papasok na taon, mas maging maayos at mas maging maganda. Kung nakaranas man tayo sa lilipas na taon ng hindi magandang pamumuhay, hilingin natin na dito sa papasok na taon, maging happy at maging masagana ang ating bagong taon. Di ba? Tama? Nung nakaraan, kung matatandaan nyo, tila gusto ko na magpaalam sa ating pagbablog tulad dito. Pero mantulot ang aking kalooban dahil kasi parang
nakahiligan ko na to, nakasanayan ko na. Kaya lang, bagamat itutuloy ko to, hindi na kagaya ng dati na halos araw-araw, o kaya miya't-miya, medyo magiging madalang siguro. Mabibilang mo sa patak ng ulan yung ating pagbablog. Kasi nga, sa naobserbahan ko, wala naman tayong viewer, di ba? Although, may mga mangilan-ngilan tayo mga follower o viewer, pero hindi katulad ng iba. Sabagay, hindi pa naman tayo nakamonetize. Oo, kaya may pagkakataon pa talaga na itigil natin to. Pero, nung nakausap ko yung ilan sa mga tropa ko, ang sabi sa akin, may nagsasabi rin na, tigil mo na yan, wala kang mapapala dyan. Meron naman nagsasabi din na, tuloy mo lang yan, malay mo, balang araw, di ba? Ganyan lang sa mga nag-uumpisa pa lang. Kaya nasa sa akin pa rin ang desisyon kung pagpapatuloy ko to o ititigil ko. Pero manaka-naka, susundot pa rin tayo. Kasi para bang pag nakasanayan mo na kasi ang isang bagay, parang hirap din iwanan. Di ba tama? Bagamat wala kang viewer o walang nanonood o nakikinig sa'yo, okay lang. Pero siyempre, parang mapapahiya ka rin sa sarili mo kung nakikita mo na wala ka namang viewer, para ka lang tanga na salita ng salita dyan, ayos lang naman din. Pero mga idol may iba tayo ng topic. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng bagay, lahat ng paraan sa ikauunlad ng ating bansa at ikagiginhawa ng ating mga mamamayan, ginagawa niya lahat ng paraan. May mga panukala siya na maganda at yung iba, ginagawa na, tinutupad na. Kaya lang, ang masaklap nga lang, pagdating dito sa yung tinatawag na corruption, sabi nga niya, tila marami yatang makukulong. At may mga, na sila, warrant to arrest. Yung iba nga, nagtatago na, at yung iba naman, kusang sumusuko. Sana naman, pag matapos itong ganitong sistema, mapaganda na ang takbo ng ating bansa. Kasi nga, bagong Pilipinas. Kung yung kanyang ama, nung panahon ng kanyang ama, itinatag yung bagong lipunan na binuraot din itong mga nakaraang administrasyon ng mga elitista. Pag-upo niya ngayon bilang anak, nais naman niyang itatag yung tinatawag na bagong Pilipinas. Di ba? Hindi na lipunan, buong Pilipinas na. Although yung bagong lipunan ay pambuong bansa rin, pero mas maganda yata pakinggan itong bagong Pilipinas. At sana, bago siya tuluyang mawala sa kanyang posisyon dahil malapit na ang kanyang termino, ilang araw na lang o ilang taon, matatapos na ang kanyang panunungkulan. Sana, bago matapos yon, may patupad lahat yung kanyang mga naging panukala. Para doon naman sa papalit, sana, huwag naman burautin. Ituloy na lang. Para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bansa. Pero may mga nagsasabi na sana manatili siya hanggang sa tuluyang mapaunlad itong ating bansa. Kaya lang, siyempre, yung mga elitista dyan at yung mga naghahangad ng posisyon, talagang gusto nilang silang pumalit. Pero alam na natin, kung sakaling mawawala sa kanyang pwesto, hindi na gaganda ang takbo. Nasubukan na natin Ilang pangulo na ba ang pumalit mula mong mawala ang kanyang ama? Marami na, di ba? Ano nangyari? Eto tayo, bumalik tayo sa bulok na lipunan.
mula sa bagong lipunan, nauwi tayo ulit sa bulok na lipunan. At ito ngayon, ang muling ibinabangon ng ating kasalukuyang Pangulo. Sana naman, suportahan natin siya sa kanyang magandang layunin. At doon naman sa kabilang partido, huwag nyo na sabing dapat kontrahin ang ating Pangulo. Dapat suportahan nyo na lang, lalo na yung mga hinalal ng ating mga mamamayan. Suportahan na lang natin ang ating Pangulo kung ano ang kanyang layunin sa ikauunlad nitong ating bayan, di ba? Nabanggit na nga nung matandang Marcos doon sa kanyang sa ikauunlad ng ating bayan, disiplina ang kailangan, di ba? Bakit hindi natin panumbalikin yon para umunlad ang ating bayan? Disiplina nga naman ang kailangan, di ba? Kaya lang kasi talagang may mga tao na walang kasiyahan. Kapag mabuti at maganda ang Pangulo, matino, binuburaot. O yan ang totoo. Tatanggapin natin siya hindi. Pero pag ang Pangulo, malupit, babalasik, tiko mambibig, walang isa man lang na makapagsalita. Naranasan na natin yan sa mga nakaraang administrasyon. Alam natin kung ano nangyari, pero wala isa man ang makapagsalita. At walang makapag-rally. Di ba? Pero dito sa ating kasalukuyang Pangulo, palibasa mabait, tahimik, paano yung rally? Paano yung batikos? Sana tigilan na yan. O magkaisa na tayo. Sabi nga doon sa naging kanta nung nakaraan, magkaisa. Di ba? Yun ang dapat nating gawin. Kaya itong papasok na taon, sana maging maganda ang pasok ng ating taon dito sa ating bansa. Alam naman natin na hindi lang itong ating bansa ang kasalukuyan nakakaranas na kung ano-anong mga kabigatian at kabulukan. Marami rin namang bansang ganyan. Pero sana itong ating bansa makawala na dyan sa ganyang sistema o makalaya na at makamtanan ng ating bansa yung kasaganaan at kagandahan. Diba? Bagamat may mga lumalabas sa social media na may masamang mangyayari, may masamang ito nga, tulad ng mga digmaan na yan na nangyayari, hindi natin dapat pagtakahan yan dahil nakalagay yan sa Biblia. Bago dumating ang ating Panginoong Hesus, sinabi na niya yan. Makaririnig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan. Datapot hindi pa yan ang wakas. Ingatan yung magunumihanan. Sabi niya. Kapag sabi niya, titindig ang bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian. Ano pa karugtong yan? Sabi niya, lilindon sa iba't ibang dako. Diba? Magkakagutom. Yan ngayon ang nararanasan ng ating mundo. Hindi lang ating bansa, buong mundo nakakaranas niyan. At meron pa nga lumabas sa social media na pagkatapos daw nitong digmaan, yung nga, cashless. Hindi na mapapakinabangan ng pera. Sana dito sa atin, sa bansa natin, huwag yan pairalin. Yung cashless. Kasi nasanay na tayo nung meron tayong perang hinahawakan. Lalo na yung ating mga idol dyan ng mga mayayaman. Di ba? Tsak, hindi papayag yan na mawalan sila ng pera. Di ba? Kasi nga, sabi nga, nung taga World Bank, pagkatapos daw ng digmaan, baka pairali na yung cashless. O tulad na nangyari daw, noong panahon ng Hapon, walang perang umiral. Pero, nung bandang uli, umiral din yung pera. Kasi, dito sa cashless na to, may iba silang layunin. Oo, na sana, mapaglabanan natin at yan ang dapat nating paghandaan. Di ba? Kaya sa darating na bagong taon, hilingin natin na sumagana ang ating pamumuhay. Oo. Umaba pa muna ang panahon bago mangyari yung hindi nararapat mangyari. Bagay, sinabi naman ng ating Panginoon, yung sa'yo narito pa, kailangan magsipaghanda kayo at yan ay mangyayari.
Pero nakalagay din sa Biblia, pwedeng paikliin o pwedeng pahabain yung mga pangyayari. Di ba? Tama? Kaya nga mga idol tayo naman, nagkukwentuhan lang. Ba tayo sa mga vlogger dyan na taga social media na idol din natin, na may mga pinapakita silang kung ano-ano na mga pinapakita sa screen, sa mga mangyayari at sa mga ikinukwento. Tayo wala tayo nun. Kasi unang-una, wala tayong ganun technology. Hindi tayo marunong nun Oo. At isa pa, itong atin naman, ano lang, kwentuhan lang. Oo. Base na rin sa mga nangyayari at sa mga napapanahong issue. Di ba? Kaya nga, pag napapanood ng iba kong tropa, itong aking video, minsan sinasabi nila sa akin, ginagawa mo lang parang tanga sarili mo. Wala namang nanonood sa'yo, wala namang nakikinig. Sa akin, bagamat masakit pakinggan yun, pangit, okay lang. May mga tropa rin tayo na nagsasabi, tuloy mo lang yan, dahil kasi ganyan lang talaga pag nag-umpisa pa. Malay mo, di ba? Wala naman sabi niya nag-umpisa na umano agad Tsaka isa pa, tama naman, di pa ako nakamonetize. Kaya, manaka-naka, susundot pa rin tayo. Bagamat nagpaalam na ako doon sa nakaraang video ko, yung mga ibang naging follower natin at naging viewer natin, okay malungkot, susundot pa rin tayo, paunti-unti. Kasi, nasanayan ko na itong ganito parang naka-anuhan ko na Bagamat marami nagsususo, natigilan ko na to, parang magtulot din sa akin sarili. Bagamat masakit din yung sinasabi ng iba, na ginagawa ko ng daw tanga ang sarili ko, okay lang. Talagang ganyan ang mga vlogger, di ba? Pag naging vlogger ka, hindi ka dapat maging pusong mamon. Dahil marami pang batikos ang aabutin mo. Maraming baser. Kaya pag ginampanan mo isang vlogger, magpakatatag ka, di ba? Tama? Pero siyempre, tayo bilang tao, may damdamin din tayo na marunong masaktan. Sabi nga doon sa kanta ako may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso, nasusugatan. Di ba? Ganun lang. Kaya okay lang mga idol. Ito, hindi nyo ako makakaharap sa may sandali. Salamat ng marami. At sinamahan nyo ako. Yan, tayo naman wala naman tayo ibang layunin, kundi magkwentuhan lang. At tandaan nyo mga idol, tayo mga vlogger, ang layunin natin makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer. Ingatan natin makakasakit tayo ng damdamin o makakasira sa kapwa, di ba? Kasi pinahintulutan tayong gamitin ng social media sa mabuti at tamang paraan. Hindi doon sa makakasira sa ating kapwa, lalo na sa ating lipunan. Di ba? Although may mga tinatalakay tayo minsan na medyo pangit pakinggan, normal lang naman din yun. Normal lang din yun. Kaya dapat, sama-sama tayo sa hirap at ginawa, di ba? Kung ano man ang nararanasan natin sa kasalukuyan, nabanggit ko na, itong papasok na taon, iwan na natin sa nakaraang taon kung ano man ang ating mga naranasan. At salubungin natin itong bagong taon na papasok. Naway maging masagana at maging manigo ang ating bagong taon. Bueno, mga idol, salamat na marami at sa mikli nating kwentuhan, muli nyo akong sinamahan. Ito pong muli yung lingkod, pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!